since na-open topic na rin natin kanina, yung issue ng di umano'y pagka-aresto kay Senator Bato de la Rosa, ibigyan ko na rin kayo ng update dito sa Malacanang, ukol dito sa, very, very ideal or very welcome news sana, sa pag-aresto daw ni Bato de la Rosa. Pero this afternoon, Undersecretary, Presidential Communication Undersecretary Claire Castro ay mukhang tinuldukan na niya itong issue na ito sa pagsabi, which is actually a confirmation sa unang sinabi ni Bat na walang katotohanan dito sa fake news ng pag-aresto daw kay Bato de la Rosa sa Davao. At sabi ni Claire Castro na mukhang pareho na sa isip namin. Siyempre si Claire Castro, happy tayo na pinapalo naman niya ang BAT. And sometime ginagamit rin niya yung materials ng vlog natin, ay naglabas ng press statement saying na distraction lang ito ng DDS camp dahil sila mismo ay inaamin na talagang durog na durog si Sara Duterte, lalo na sa hindi lang in the eyes of the senator judges but also at ito na nga, from Claire Castro herself. Siyempre kung totoo, si Claire Castro na mag-announce, sabay kwan tawa, sabay talon pa siguro sa pag-announce na, yay, talaga nasa dahig na si Bato. Pero hindi. Siya mismo naglabas ng pahayag na sinasabi na itong quote niya At sabi niya, nag-iingay lang para matabunan ang mga binunyag ng Commission on Audit. Yan. Nag-iingay lang. So this basically was what we said this morning, na naghahanap lang sila ng diversionary issue or kwan lang ito sa amin ito ay sa PR business ito ay kwan lang, squid tactic. Di ba, pusit? Di ba, yan ang paborito ni Sara. Pusit tactic. Di ba? Yan, dyan daw expert si Sara sa pusit tactic na yan. So this is it. Naghanap talaga sila. Nag-abala. Nag-effort. Maghanap ng diversionary tactic. Sa PR nga, as we said kaninang umaga, sa PR, this is a clear case of damage control kasi damage si Sara in the last 3 days, including today. Nakita nyo, nagmuntik na medyo muntik na nagkasagutan si Kwan mismo, si Chis Escudero or Ines Lightway, nagkasagutan na nga, pati si Robin Padilla, pati si Alan Peter Cayetano, na hindi pa nagsimula mag-testify yung COA official na nag-replace yung unang witness na nagsimula sa investigasyon dito. Mas delikado kasi mas damaging kasi yung testimony na second witness dahil sa kanya natapos sa kanya natapos yung siya ang tinapos ang investigasyon. Obviously, hiningi ni Sara na tanggalin yung unang COA official na nag-investigate sa kaso niya. So nilagay naman ito, yung kanina, yung nag-testify na, nagsimula pa lang mag-testify, hinaharangan na nila Alan Peter Cayetano and Robin Padilla. So Chis had to remind them na wag gamitin ganong klaseng tactic kasi hayaan muna. May time naman yung depensa to present their side or i-demolish yung anumang testimony nila. So kumbaga, this is a sign of desperation na DDS is very desperate to kill the COA testimony. Kasi nakita nila
yung initial pa lang na testimony, taob na talaga si Sara kahit sa mga tao, kitang-kita na talaga yung degree of corruption by their vice president. So the more they want to kill the second testimony. So that's why Claire Castro herself said na ito, klarong-klaro na distraction lang ito. They just want us to discuss other things. Kaya nakita nyo, hindi nga ang mag-anunsyo sana nito, I believe, kung totoo, Malacanang will be willing to take the risk na makagulo mga DDS. Basta lang makita nila or makakuha nila, siyempre, another accomplishment yun by the Marcos administration, ipakita nila na kaya nilang arestuhin si Bato. Pero hindi yung ginawa ng Malacanang, kundi ang gumawa noon ay yung mga DDS leading lights tulad nila Jamie Bondoc, Harry Roque na napakalayo pero pinipilit mag-engage sa propaganda ploy, naghahanap ng diversionary tactic. So, sabi ni Claire Castro, dapat daw yung publiko, by the way, happy si Bat, kahit may sakit si Bat, may asim pa rin. Asim in the sense na may tama pa rin si Bat. Tayo lang among all vloggers and even the media ang nakapuntos, naka-right on target sa pagsabi na although maganda itong balita and we hope it's the truth, pero I'm afraid it could be a damage control operation, a diversionary tactic. And now Claire Castro is saying just that. Kumbaga safe na sana kung wala na si Bato, hindi na magiging threat yung mga DDS, safe to announce na, pero wala eh. It was around this time or yesterday afternoon na unang pumutok itong balita. Pero sana na dumating na sa The Hague by now, pero wala eh. Kahit si Claire Castro sinasabi, it's not true. Kaya wag tayo maniwala sa mga ganitong bagay. Ilang kagabi pa, I was monitoring this last night. In fact, yung Politico.com report kagabi, it came out mga close to midnight. I was still monitoring, pero puro nakikita ko, puro speculation at puro ang sources, mga DDS. Kaya yesterday pa na it occurred to me na kwan talaga ito, classic case of tawag namin dito, crisis containment. Crisis communication containment. Dapat PR disaster ito. Ang Commission on Audit Testimony ay PR crisis in the making or happening or developing. And this must be stopped. So how do you stop this? You create another issue to supplant this issue. To make people talk about Bato de la Rosa, to make people excited about Bato de la Rosa, and less excited about the trial ng testimony ng COA officials na for most part boring naman because syempre puro numbers ang dinidiscuss, puro mga markings, ganon. So that's why I told myself kahit may sakit tayo, iba pa yung boses natin, we have to come out to clear this out to the public and to enlighten the public. Mag-ingat tayo, Mag-ingat tayo sa mga ganitong mga PR or PR ops ng mga DDS. This also shows their desperation. They are panicking. This is admission that they are panicking. It doesn't help na yung mga lawyers nila parang pinabili ng suka, pagbalik lawyer na. So kahit sabi ng anak ko who's taking law sa UP, kahit si POA hindi nga yan kilala litigation lawyer, pinilit lang. Dahil siguro, kung ano ni Sara, spokesperson ni Sara, pinilit lang mag-litigation lawyer, nag-mentor pa sa kanya noon nung nag-aaral siya, si Atty. Kapunan. Kaya medyo kabado siya kaharap ni Atty. Kapunan. So wala. This is really a PR disaster for the Duterte camp. Alam na natin, mahirap depensahan yung kasinungalingan. Pero kung kumuha ka ng medyo mas veteranong lawyer, baka may chance, di ba? May chance. Pero dito parang walang chance. So,
itong sinabi ni Claire Castro na huwag tayong maniwala, huwag tayong mag-rely sa mga fake news, lalo coming from social media posts ng mga DDS. Mag-rely tayo sa legitimate news, verified reports. Sabi ni Claire sa press statement, bago po, sabi ni Claire Castro, bago po ang ating mga kababayan na maniwala sa mga usap-usapan, alamin natin yung source. Anong motibo na nagpapakalat? Yan, tama. Sino ba ang nagpakalat? Sana kung nagpakalat yung DILG, NBI, PNP, nag-join forces, o kahit Interpol. Sana yan ang nagpakalat. Biro mo, naunahan pa ng mga DDS forces na makuha ang balitang ito kaysa sa local authorities. Sabi pa ni Claire, dito po natin hahangaan ang nasa kilalang mainstream media na hindi bias dahil bago magbalita ay inalam ang katotohanan. Yan, in fairness, nag-report rin yung mainstream media, yung denial ng PNP, ng Department of Justice, the National Bureau of Investigation, na lahat nag-deny. At sabi niya, dagdag pa ni Claire, mapapansin na walang laman at walang konteksto ang pinapakalat nila Atty. Jimmy Bondoc, Harry Roque, na ukol sa pag-aresto daw ni Bato. Sabi ni Claire, timing ang ginagawa nila para matabunan ang mga naisiwalat ng COA patungkol sa mga walang resibo na paggasta ng milyon-milyon pisong confidential funds ni BP Sara sa Office of the Vice President at ang DepEd. So yun, gusto na talaga nila matabunan yung mga developments, yung mga expose na lumalabas sa trial na kung saan durug na durug, bugbog sarado si Sara Duterte. Makikita ang motibo sa ginagawa diversionary tactic ng mga kaalyado ni BP Sara. Maging mapanuri, mainstream media pa rin ang unang dapat pagtiwalaan sa mga veripikadong balita.